Kumusta po kayo, mga kaibigan at mga kasama ko sa pagtanda? Sa edad kong 65, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng hirap at ginhawa sa mundong ito, pero mali pala ako. Minsan, sa ating edad, madalas nating maramdaman na tila wala na tayong magagawa, na ang maliliit nating pagsisikap ay hindi na mahalaga sa harap ng malalaking problema. Naalala ko noong may sakit ang asawa kong si Corazon. Hirap na hirap din ang anak kong si Maria at ang manugang kong si Jun sa Maynila. Sa mga sandaling iyon, hawak ko ang huling 1,000 at 100 piso sa aking bulsa, isang pirasong papel laban sa dambuhalang bayarin at utang. Mukhang walang silbi, hindi ba? Pero ang hindi ko alam ay ang maliit na halagang iyon ay isang binhi. Isang binhing may kapangyarihang yumanik sa kaharian ng kadiliman. Bago ko ituloy ang kwento kung paano binago ng maliit na halagang ito ang tadhana ng aming pamilya, maaari bang mag-comment muna kayo sa ibaba kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Gusto ko pong malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating pagkakaibigan. Gusto ko ring magbigay ng munting palala. Ang kwentong ito ay inayos ko para mas maging kawili-wili at madaling intindihin, ngunit ang aral at mensaheng hatid nito ay totoo, may malalim na halaga at tiyak na magbibigayang liwanag sa inyong puso. Narito ako ngayon, nakaupo sa aking paboritong upuang munti sa franda habang hinihigop ang mainit na kape. Pinagmamasdan ko ang ngaluntiang puno sa paligid. Alam niyo ba, mga kaibigan, may isang batas ang universo na madalas nating makalimutan. Isang batas na napakasimple pero napakapangyarihan. Ito ang batas ng binhi. Pagmasdan natin ang ating inang kalikasan dito sa Pilipinas. Isipin niyo ang dambuhalang kabundukan ng Sierra Madre. Kapag tiningnan natin ang mga dambuhalang puno doon na tila abot langit ang taas, madali nating makalimutan kung paano sila nagsimula. Ang bawat isang puno sa kagubatang iyon, ang bawat dambuhalang nara na hindi mayakap ng 10 tao ay nagsimula lamang bilang isang maliit na butil, isang maliit na binhi na nahulog sa lupa, ganun din sa mga malalawa na palayan sa Leyte. Kapag dumarating ang panahon ng anihan at nakikita natin ang gintong dagat ng mga palay na sumasayaw sa hangin, nakakamangha ang dami ng bunga. Ngunit huwag nating kalilimutan. Ang bawat sakong palay, ang bawat butil na nakahain sa ating hapag, ay nagmula sa isang butil na itinanim sa putikan. Dito ko napagtanto ang isang mahalagang katotohanan. Sa kaharian ng ating Panginoon, ang binhi, ang pinakapangunahing unit ng kapangyarihan. Napansin niyo ba? Ang Diyos ay hindi kailanman nagsisimula sa isang tapos na produkto. Hindi niya tayo binibigyan agad ng isang buong kagubatan. Hindi siya nagbabagsak ng isang buong kamalik ng bigas mula sa langit sa isang kurap lang. Lagi siyang nagsisimula sa isang binhi. Bakit? Bakit kailangang dumaan sa pagiging maliit? Dahil ang binhi ang tanging bagay sa mundong ito na may kapangyarihang dumami. Ang isang tapos na produkto, gaya ang isang upuan o isang mesa, ay mananatiling ganon na lamang, wala itong buhay sa loob. Pero ang isang binhi, kahit gaano kaliit, ay may dalang buhay na kayang mag-anak ng libo-libo pang katulad nito. Naalala ko noong ako ay bata pa, 60 taon na ang nakalilipas. May nakita akong isang matandang lolo na nagtatanim ng isang maliit na punong mangga. Sabi ko sa kanya, "Lolo, bakit pa po kayo nagtatanim niyan? Matanda na kayo, baka hindi niyo na maabutan ang bunga niyan." Ngumiti lang siya sa akin at ang sabi niya, "Hindi ko ito itinatanim para sa sarili ko. Itinatanim ko ito dahil ang maliit na butong ito ay may dalang pagkain para sa iyong mga anak at apo sa hinaharap." Dun ko naunawaan. Ang laki nga iyong binhi ay hindi nagtatakda ngang laki nga iyong aanihin, ang buhay na nasa loob ngang binhi ang nagtatakda nito. Hindi mo kailangan ng marami para magsimula, kailangan mo lang itanim ang kung anong mayroon ka sa iyong kamay ngayon. Minsan, tinitignan natin ang ating sarili. Sinasabi natin matanda na ako, wala na akong pera, wala na akong lakas. Ano pa ba ang magagawa ko? Pero kaibigan, huwag mong malitin ang iyong kakayahan. Kahit ang isang maikling panalangin, kahit ang isang simpleng pagngiti sa isang taong nalulungkot, ay isang binhi. Ang isang binhi ay mukhang patay. Mukha itong tuyo.
Mukha itong walang halaga. Kung hahawak kang isang butong pakwan, hindi ito mukhang masarap na prutas. Mukha lang itong maliit na pirasong kahoy. Pero sa loob ng maliit na shell na iyon, naroon ang plano, naroon ang DNA para sa 1,000 pakwan. Ito ay isang paketeng potensyal na naghihintay lang tamang panahon at tamang lupa. Ito ang dahilan kung bakit inihambing ng ating Panginoon ang kaharian ng langit sa isang butong ang mustasa. Sabi niya, ito ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Pero kapag ito ay lumaki na, ito ay nagiging isang malaking puno. Napakalaki nito kaya ang maibon sa langit ay dumarating at namamahinga sa masanga nito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi madalas matakpuan sa mga bagay na malaki at marangya sa matang tao. Madalas matatakpuan natin ito sa mga maliit na bagay na ipinakakatiwala natin sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng panghina ngayon, kung tila ang iyong pagsisikap ay parang isang butil lang ng buhangin sa gitnang dagat, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tandaan mo ang Sierra Madre, tandaan mo ang mga palayan sa Leyte. Ang bawat dakilang bagay na nakikita mo ngayon ay nagsimula sa isang maliit na desisyon na magtanim. Ang binhi na hawak mo sa iyong kamay ay maaring 1,100 piso o maaring ito ay 5 minuto ng iyong oras. Maaring ito ay isang salita ng pagpapala para sa iyong anak. Huwag mong titigan ang liit nito. Titigan mo ang laking Diyos na nagbigay nito sa iyo. Dahil sa huli, ang lupa ang nagpapalaki sa binhi, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka na walang itinanim na may kasamang pag-ibig ang masasayang. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo sa kabutihan ay isang banta sa kadiliman. Dahil ang isang binhi, kapag nagsimula ng tumubo, ay walang sinumang makakapigil. Huwag mong hamakin ang araw ng malilit na simula. Ang pinakamalalaking himala sa buhay ay laging nagsisimula sa isang maliit na binhi na may tapang na mamatay sa lupa upang mabuhay muli bilang isang masaganang anihan. Magkaibigan, alam niyo ba ang tunog ng ulan sa bubong na yero kapag ang puso niyo ay mabigat? Sa ating bansa, sanay na tayo sa bagyo. Alam natin ang hagupit ng hangin at ang baha na dulot ng malakas na ulan. Pero may mga bagyo na hindi dalang langit. May mga bagyo na dumarating sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating pamilya, at ang mga bagyong ito, kadalasan, ay mas mahirap harapin kaysa sa kahit anong signal number 4. Nung panahong iyon, tila ang buong mundo ay nakakaisa para pabagsakin ako, ang asawa kong si Corazon, ang babaeng naging katuwang ko sa loob ng 45 taon, ay biglang nanghina. Ang kanyang nga ubo ay hindi na ordinaryo tuwing gabi. Naririnig ko ang kanyang paghihirap, at bawat tunog ng kanyang ubo ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Wala kaming sapat na ipon para sa malaking ospital. Ang magamot niya ay napakamahal, 1,000, 2,000. Mabilis na naubos ang kakaunti naming pera sa mga tableta na tila hindi naman nagpapagaling sa kanya. Habang nakatitik ako kay Corazon, tumunog ang aking lumang cellphone. Ang aking anak na si Maria ang tumatawag mula sa Maynila. Akala ko ay may magandang balita, pero ang boses niya ay basag at puno ng iyak. Sabi niya, "Tatay, patawad po." Nawala ng trabaho ang kanyang asawang si June. Dahil sa sunod-sunod na malas, nabaon sila sa utang. Hindi na sila makabayad ng upa sa bahay. At ang mga bata ay baka hindi na makapag-aral sa susunod na baitang. Ang sakit, mga kaibigan, ang sakit na marinig na ang iyong anak ay nahihirapan at ikaw, bilang ama, ay wala ring may bigay. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay tila isang mabigat na bato sa aking dibdib at hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kinabukasan, tumawag ang aking abogado, si Atty. Santos. Ang usapin tungkol sa maliit na lupang minanako sa aking mga magulang ay naging masalimuot. May mga taong gustong umagaw nito. Sabi ni Atty. Santos, kailangan nating lumaban sa korte pero kailangan natin pondo para sa mga papeles. Nandito ako sa dulong aking buhay, 65 taong gulang na, pero bakit tila ngayon pa dumarating ang pinakamalalakas na hampas ng alon? Pakiramdam ko ay isa akong lumang bangka na unti-unting lumulubok sa gitna ng dagat.
Ang lahat ng aking pinahirapan ay tila naglalaho, ang aking pamilya ay nakakagulo, ang aking asawa ay may sakit, at ang aking bulsa ay halos wala ng laman. Napaisip ako. Nasaan ang Diyos sa gitnang lahat ng ito? Bakit niya hinahayaang mangyari ito sa isang taong nagsisikap namang mamuhay ng tama? Siguro ay nararamdaman niyo rin ito minsan. Yung pakiramdam na kahit anong kayot mo, tila laging may humihila sa iyo pabalik sa putikan. Yung pakiramdam na ang bukas ay wala ng dalang pag-asa. Ngunit sa gitna ng dilim na iyon, may isang bagay akong natutunan. Ang nga bagyo sa buhay ay hindi dumarating para sirain tayo. Dumarating sila para linisin ang ating paningin, para makita natin kung ano talaga ang mahalaga. Habang ang hangin ay humahampas sa aming bintana, tiningnan ko si Corazon. Kahit maputla ang kanyang mukha, ngumiti pa rin siya sa akin, hawak niya ang aking kamay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na kahit wala na akong pera, kahit marami kaming problema, mayroon pa rin akong binhing pag-asa. Pero paano ko palalagwin ang binhing ito kung ang paligid ko ay puro luha at hirap? Lumipas ang ilang araw. Ang bagyo sa labas ay huminto na, pero ang bagyo sa aking loop ay lalong tumitindi. Pinilang ko ang natitira kong pera sa aking lumang pitaka. Isang pirasong 500 piso. Iyon na lang ang natitira sa aking pangalan. 500 piso. Sa Maynila, ang 500 piso ay pambili lang isang merienda sa mall. Pero dito sa probinsya at sa kalagayan namin, ang 500 pisong iyon ay buhay. Pwede ko itong ibili ng kalahating sakong bigas. Pwede ko itong ibili ng ilang piraso ng gamot para kay Corazon para mabawasan ang kanyang ubo ng kahit ilang araw lang. Pinag-isipan ko kung paano ko pagkakasyahin ang prang ito hanggang sa susunod na buwan. Habang nakaupo ako sa aming maliit na kusina, narinig ko ang boses ng aming kapitbahay, si Aling Rosa. Ang bahay nila ay mas luma pa sa amin at ang bubong nila ay literal na tinangay ngang hangin nung nakaraang gabi. Narinig ko siyang umiyak habang kausap ang kanyang nga apo. Wala silang makain. Kahit isang platong kanin ay wala. Tumingin ako sa aking 500 piso, tapos tumingin ako kay Corazon. Alam ni Corazon ang nasa isip ko, kahit hirap siyang magsalita. Hinawakan niya ang aking braso at bumulong. Ibigay mo na sa kanila. Asawa ko. Mas kailangan nila yan. Nagulat ako. Sabi ko, pero Corazon, paano ang gamot mo? Paano ang kakainin natin bukas? Ngumiti siya ng bahagya, yung ngiting puno ang tiwala na tila hindi nanggagaling sa mundong ito. Sabi niya, ang Diyos ang bahala sa atin. Ang prang iyan ay isang binhi. Huwag mong itago sa iyong bulsa. Itanim mo sa puso ng ating kapwa. Mga kaibigan, sa sandaling iyon, parang nabaliw ako. Ang lohika ng mundo ay nagsasabi sa akin na itago ang pera, maging praktikal ka, sabi ngang isip ko, sarili mo muna bago ang iba. Pero may mas malakas na boses sa loob ko na nakasabing maktiwala. Lumabas akong bahay. Pinuntahan ko si Aling Rosa. Kinuha ko ang aking pera. Hinati ko ito. Kumuha akong 300 piso at iniabot ko sa kanya. Ang natira sa akin ay 200 piso na lang. 300 piso para sa iba, maliit na bagay. Pero para sa akin, iyon ay higit sa kalahati nga aking buhay sa sandaling iyon. Nayak si Aling Rosa. Niyakap niya ako at nagpasalamat ng paulit-ulit. Sabi niya, hulog kang langit, manglito. Sa sandaling iyon, habang naglalakad ako pabalik sa aming bahay, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Wala na akong pera para sa gamot ni Corazon sa susunod na araw. Wala na rin kaming katiyakan sa pagkain, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga ako ng maluwag. Bakit? Dahil ang ginawa ko ay hindi paggastos. Ang ginawa ko ay pagtatanim. Ang 300 pisong iyon ay hindi nawala. Ipinagkatiwala ko ito sa lupa ang pananampalataya. Sa mata ng tao, ito ay isang maling desisyon. Isang kamangmangan para sa marami. Sabi siguro ngang iba, paano na ang may sakit mong asawa? Paano na ang utang ni Maria sa Maynila? Pero dito niyo maunawaan ang kapangyarihan ng binhi. Ang binhi ay hindi naglalabas ng bunga hanggat hindi mo ito binibitawan. Hanggat hawak-hawak ko ang 500 pisong iyon sa aking bulsa,
₱500 lang iyon, walang buhay, walang pag-asa. Pero nang bitawan ko ang ₱300 para sa kapwa, ang perang iyon ay naging buhay, naging pag-asa para sa pamilya ni Aling Rosa, at naging isang hamon sa langit na tuparin ang kanyang pangako. Ang pagbibigay ay hindi tungkol sa dami ngang iyong labis. Ang tunay na pagbibigay, ang tunay na pagtatanim ngang binhi, ay nagaganap kapag ibinibigay mo ang kaisa-isang bagay na inaasahan mo para mabuhay. Doon nasusubok ang iyong tiwala. Pumasok ako sa loob at tinabihan ko si Corazon. Hindi man nawala ang kanyang sakit sa gabing iyon, naramdaman namin ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ang dilim sa labas ay naroon pa rin. Ang mga problema ay hindi pa nalulutas, pero alam namin na may itinanim na kaming binhi. At ang binhing iyon ay nagsisimula na ngayong kumilos sa ilalim ng lupa kung saan hindi natin nakikita. Huwag kang matakot magbigay kahit kaunti lang ang nasa kamay mo. Dahil ang Panginoon ay hindi tumitingin sa halaga ang iyong ibinibigay, kundi sa laking tiwala na kasama nito. Ang ₱300 ko ay naging isang malaking banta sa kadiliman na gustong lumamon sa aming pamilya. Isang maliit na hakbang, pero ito ang simula ng isang malaking himala. Makaibigan, naupo ako muli sa aking tinitirhan matapos kong maibigay ang ₱300 kay Aling Rosa. Tiningnan ko ang natitirang ₱200 sa aking palad. Napakalit, napakanipis, parang walang laban sa mundo. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang prang iyon, naalala ko ang isang butoeng pakwan na nakita ko sa aming kusina noong isang araw. Isipin niyo ang isang butongang pakwan. Hawakan niyo ito sa inyong daliri. Ano ang nakikita niyo? Isang maliit na bagay na kulay itim, matigas, tuyot. Kung hindi mo alam kung ano ito, aakalain mong isa lamang itong basura o isang maliit na pirasong kahoy na walang silbi. Wala itong bango, wala itong ganda. Hindi mo ito pwedeng kainin dahil matigas ito. Sa madaling salita, mukhang patay ang isang binhi. Ngunit dito tayo nakakamali. Dito tayo madalas malokong ating mamata. Dahil sa loob ng maliit, tuyot, at tila patay na shell na iyon, naroon ang tinatawag nating potensyal. Sa loob ng maliit na butong iyon, naroon ang lahat ng impormasyon, lahat ng lakas, at lahat ng buhay na kailangan para makabuo ng isang dambuhalang pakwan, at hindi lang isa. Sa loob ng isang buto, naroon ang DNA para sa daan-daan, libo-libong pakwan sa hinaharap. Ito ang tinatawag kong isang paketeng potensyal. Naghihintay lang itong tamang lupa. Naghihintay lang itong tamang panahon. At higit sa lahat, naghihintay lang ito na bitawan mo. Ganoon din ang ating maginagawa. Yung ₱300 na ibinigay ko, sa paningin ng iba ay 3 piraso lang mapapel, pero sa matang Diyos, iyon ay isang binhi. Mukha itong maliit. Mukha itong walang laban sa utang ni Maria o sa sakit ni Corazon. Pero huwag nating husgahan ang binhi base sa ihitsuraan ito ngayon. Husgahan natin ito base sa kung ano ang kaya nitong maging kapag ito ay itinanim na. Minsan, tinitingnan natin ang ating mga sarili sa salamin. Nakikita natin ang ating mga kulubot sa balat. Nakikita natin ang ating mapuputing buhok. Nararamdaman natin ang panghihina ng ating mga tuhod. At sasabihin natin, ano pa ba ang halaga ko? Isa na lang akong tuyot na buto. Pero kaibigan, tandaan mo. Ang buhay ay wala sa panlabas na anyo. Ang buhay ay nasa loob. Hanggat may pananampalataya ka sa iyong puso, ikaw ay isang paketengang potensyal. Ang iyong isang maikling kumusta sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap. Iyon ay isang binhi. Ang iyong pagdarasal ng 5 minuto bago matulog para sa iyong maapo. Iyon ay isang binhi. Mukha itong maliit. Mukha itong walang kwenta sa gitna ng magulong mundo. Pero sa loob kang maikling dalangin na iyon, naroon ang DNA ng isang himala. Naroon ang lakas na pwedeng magpabago sa buhay ng iyong pamilya pagdating ng panahon. Huwag kang maniwala sa bulong ng kadiliman na nagsasabing wala kang kwenta. Ang binhi ay hindi kailanman nakmukhang puno sa simula. Ang tagumpay ay hindi kailanman nakmukhang tagumpay sa simula. Ito ay laging nagsisimula sa isang bagay na mukhang patay, mukhang maliit at mukhang walang halaga.
Kaya kung ang hawak mo lang ngayon ay isang maliit na pag-asa o isang maliit na halaga o isang maliit na lakas, huwag mo itong itapon, huwag mo itong hamakin, yakapin mo ito. Dahil ang maliit na bagay na iyan, kapag inilagay mo sa kamay ng ating manlilikha, ay kayang maging isang masaganang anihan na hindi mo kailanman inakala. Magtiwala ka sa potensyal na inilagay ng Diyos sa loob mo. Dahil ang bawat dambuhalang puno ng mangga sa ating bakuran ay nagsimula rin sa isang buto na kasing liit lang iyong hinlalaki. Sa aking pagpapatuloy, naalala ko ang isa sa pinakamahalagang turong ating Panginoon. Ito ay ang tungkol sa butong mustasa. Alam niyo ba, makaibigan, na nung panahon ni Jesus, ang butong mustasa ang itinuturing na pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na itinatanim ng magsasaka. Napakaliit nito na halos hindi mo na makita kapag nahulog sa iyong palat. Pwede itong tangayin ng isang mahinang ihip lang ng hangin. Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng langit ay katulad ng butong ng mustasa. Isang maliit na bagay na kinuha ng isang tao at itinanim sa kanyang bukit. Siguro, pinaktawanan siya ng kanyang kapitbahay. Bakit ka nagtatanim ngonyon kalit? Wala namang mangyayari diyan. Siguro ay iyon ang sabi nila. Pero alam niyo ba ang himala ng mustasa? Kapag ito ay tumubo at lumaki na, hindi lang ito nagiging isang maliit na halaman. Sabi sa kasulatan, ito ay nagiging isang malaking puno. Napakalaki nito na ang maibon sa langit ay dumarating at namamahinga sa kanyang masanga. Ang pinakamaliit na simula ay nagresulta sa pinakamalaking silungan. Bakit buto ng mustasa ang pinili ng Panginoon na maging halimbawa? Bakit hindi isang malaking bato? Bakit hindi isang dambuhalang bundok? Dahil ang bundok, kahit gaano kalaki, ay hindi lumalaki. Ang bato, kahit gaano katigas, ay walang buhay sa loob. Pero ang buto ng mustasa, kahit gaano kaliit, ay may buhay, at ang buhay na iyon ay galing sa Diyos. Ito ang aral na gusto kong itanim sa inyong nga puso ngayon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nasusukat sa laki ng iyong ibinibigay. Ang kapangyarihan niya ay nasusukat sa iyong pagpapakumbaba at pagsuko sa Kanya. Kapag ibinigay mo ang iyong maliit na mustasa sa Diyos, ginagawa mo itong instrumento para sa Kanyang kadakilaan. Sa ating edad na 65 pataas, madalas tayong makaramdam na tayo ay maliliit na buto na lang. Wala na tayong malaking posisyon sa kumpanya, wala na tayong malaking kita. Pero sa matang Diyos, ang ating mamunting gawa ay parang butong ang mustasa. Noong ibinigay ko ang 300 piso kay Aling Rosa, iyon ang aking butong ang mustasa. Maliit, nakakatawa kung iisipin laban sa libu-libong utang. Pero ang maliit na butong iyon ay naging silungan para sa mga apo ni Aling Rosa na gutom. Naging silungan ito para sa puso ni Corazon na nakakitang kabutihan sa gitnang sakit. Ang iyong isang matamis na salita sa iyong asawa pagkatapos ng mahabang araw, butong ang mustasa iyan. Ang pagtuturo mo sa iyong apo ng isang maikling dasal, butong ang mustasa iyan. Maaring hindi mo makita ang puno bukas. Maaring hindi mo makita ang maibon na namamahinga sa susunod na linggo. Pero maniwala ka, ang binhing iyon ay tumutubo na. Huwag mong hanapin ang Diyos sa mga pasabog at malalaking kaganapan lang. Hanapin mo siya sa mga malilit na bagay na isinusuko mo sa Kanya. Dahil ang Diyos ay dalubhasa sa paggamit ng malilit para hiyain ang malalaki. Ginagamit niya ang mahihina para ipakita ang Kanyang tunay na lakas. Kaya kung nasaan ka man ngayon, anuman ang hawak mo, kahit isang barya, kahit isang maikling oras, kahit isang munting ngiti, itanim mo ito ng may pag-ibig. Huwag mong tingnan ang liit nito. Tingnan mo ang laki ng puno na kaya nitong maging. Isang araw, magugulat ka na lang. Ang maliit mong naitanim ay naging isang malaking puno ng pagpapala na hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi pati ang mataong nakapaligid sa iyo. Ang iyong buhay, mga kaibigan, ay hindi pa tapos. Hanggat may hininga, may binhi. At hanggat may binhi, may pangako ng isang malaking puno sa hinaharap. Huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti kahit sa pinakamaliit na paraan. Dahil sa fungkwak ng Diyos, ang pinakamaliit ay ang may pinakamalaking potensyal na maging isang himala. Mga kaibigan, mag-usap tayo ng tapatan. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, hindi bago sa atin ang salitang sakripisyo.
Nakita natin ito sa ating mga magulang na nagtrabaho sa ilalim ng mainit na araw. Nakita natin ito sa ating sarili nang unahin natin ang pag-aral ng ating mga anak kaysa sa sarili nating mga luho. Pero alam niyo ba na ang sakripisyo ay ang unang batas na nagpapatakbo sa kapangyarihan ng isang binhi? Sabi nga ating Panginoon, kung ang isang butil ng trigo ay hindi mahuhulog sa lupa at mamatay, mananatili itong mag-isa. Ngunit kung ito ay mamatay, magbubunga ito ng marami. Pag-isipan nating mabuti ang salitang ito. Mamatay, isang mabigat na salita, hindi ba? Noong hawak ko ang 300 piso na ibinigay ko kay Aling Rosa, naramdaman ko ang batas na ito. Habang ang perang iyon ay nasa loob ng aking bulsa, ito ay ligtas. Walang panganib na mawala ito. Pero habang naroon ito sa aking bulsa, wala rin itong kapangyarihan. Ito ay isang binhi na nananatiling mag-isa. Hindi ito makakapagpakain ng nagugutom. Hindi ito makakapagdala ng himala. Ang binhi ay walang kapangyarihan hanggat hindi mo ito binibitawan. Kailangan mo itong hayaang mamatay sa ilalim ng lupa ng pananampalataya. Ang pagbibigay ay hindi pagtatapon. Ang pagbibigay ay ang akto ng pagpapakawala sa buhay na nasa loob ng binhi. Noong ibinigay ko ang 300 pisong iyon sa paningin ng mundo, ako ay nabawasan. Ang aking pitaka ay lumiit, pero sa kaharian ng Diyos, ang akto ng pagbibigay na iyon ay ang tanging paraan para mabuksan ang potensyal ng perang iyon. Kailangan nating matutunang bitawan ang ating hawak. Bitawan, isang simpleng salita pero napakahirap gawin. Bakit tayo natatakot bitawan ang ating hawak? Dahil natatakot tayong mawalan. Natatakot tayong maubusan. Ngunit tandaan niyo ito, mga kaibigan. Ang lupa ay hindi nagnanakaungang binhi. Ang lupa ay nag-alaga nito, ang lupa ay nagpapaunlad nito. Kapag inilagay mo ang iyong oras, ang iyong pagmamahal, o ang iyong kaunting pera sa kamay ng Diyos, hindi mo ito nawawala. Inilalagay mo ito sa isang lugar kung saan ito ay lalago ng higit pa sa iyong inaasahan. Ang sakripisyo ay ang tulay patungo sa himala. Kung ayaw mong mamatay ang binhi sa lupa, huwag kang umasa ng anihan. Ang isang binhi na nasa loop isang garapon ay maaring manatili doon ang 100 taon pero mananatili itong tuyot at iisa. Pero ang binhing may tapang na mamatay sa dilim ng lupa ay siyang makakita ng liwanag ng isang masaganang bukas. Huwag kang manghinayang sa mga sakripisyong ginawa mo ng may malinis na puso. Ang bawat sentimo, ang bawat patak ng pawis, at ang bawat panalangin ginawa mo para sa iba ay mga binhing itinanimim mo sa lupang langit. Hindi ito nakalimutan, natutulok lang ito, nakbabago, at nakahanda para sa isang dakilang pagsibol. Kaya kung ikaw ay nahihirapan ngayong bitawan ang isang bagay na mahalaga sa iyo, alalahanin mo ang aking 300 piso. Nung binitawan ko iyon, hindi ako nawalan. Doon nagsimulang kumilos ang kamay ng Diyos sa aming buhay. Ang sakripisyo ay hindi ang katapusan. Ito ang simula na iyong anihan. Mga kaibigan, pag-usapan naman natin ang ikalawang batas. Sa ating mga palayan at taniman, alam natin ito. Ang tawag dito ay ang batas na pagkakapareho o samangang binhi. Sa madaling salita, kung ano ang itinanim mo, iyon din ang iyong anihin. Simple lang, hindi ba? Kung nagtanim kang mangga, huwag kang mahanap ng santol. Kung nagtanim kang palay, huwag kang umasa na tutubo ay mais. Ngunit bakit sa ating buhay, madalas nating makalimutan ang batas na ito? Maraming tao ang nagtatanim ng salitang tsismis, pero nagtataka sila kung bakit ang buhay nila ay punong gulo at drama. Maraming tao ang nagtatanim ng galit at pagiganti sa kanilang puso, pero nagtataka sila kung bakit hindi nila matakpuan ang kapayapaan at pag-ibig. Kaibigan, ang iyong buhay ngayon ay ang resultang mabinhing itinanim mo kahapon. Ang iyong buhay bukas ay magiging resultang mabinhing itatanim mo ngayong araw. Hindi mo pwedeng dayain ang lupa. Hindi mo pwedeng lokohin ang universo.
Kung gusto mo ngang pagmamahal mula sa iyong nga anak at apo, magtanim ka ngang pagmamahal sa kanila ngayon. Kung gusto mo nga tulong sa oras ng iyong pangangailangan, magtanim ka ngang pagtulong sa iyong kapwa habang ikaw ay may kakayahan pa. Tingnan natin ang ating mapamilya dito sa Pilipinas. Bakit may mapamilyang tila laging pinagpapala habang ang iba naman ay tila laging nasa gitna ng away? Balikan natin ang mga binhi noong kabataan ba nila. Ano ang itinanim nila sa kanilang maatahanan? Ang mga magulang ba ay nagtanim ngang sipak at katapatan? O nagtanim ba sila ngang panlalamang sa kapwa? Naalala ko noong kinausap ko ang aking manugang na si Jun. Sabi ko sa kanya, Jun, huwag kang mapagod gumawa ng tama sa iyong trabaho. Kahit maliit ang sahot, magtanim ka ang katapatan. Dahil ang katapatan ay isang binhi, darating ang araw, aanihin mo ang tiwala ng ibang tao, at ang tiwalang iyon ang magbubukas ng pintuan na hindi kayang buksan ng pera. Ganito rin ang ginawa ko para sa aking anak na si Maria. Tuwing kami ay nag-usap, lagi kong sinasabi sa kanya na magtanim ngang pasasalamat sa gitna ng hirap. Dahil kapag nagtanim ka ngang pasasalamat, ang aanihin mo ay sapat na biyaya. Pero kapag nagtanim kang reklamo, ang aanihin mo ay kakulangan. Suriin natin ang ating mga pitaka at ang ating mga puso. Kung ang itinatanim natin ay ang pagiging madamot, huwag tayong magtaka kung ang buhay natin ay tila laging tuyot. Pero kung magtatanim tayo ng kabutihan, gaya ng 300 pisong ibinigay ko, ang aanihin natin ay ang pagkalinga ng Diyos. Ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay isang binhi. Ang bawat iniisip mo ay isang binhi. Ang bawat maliit na aksyon mo ay isang binhi. Huwag kang magtanim ng put at umasang mag-aani ng kagalakan. Huwag kang magtanim ng pagdududa at umasang mag-aani ng pananampalataya. Kung hindi mo gusto ang iyong aanihin sa hinaharap, baguhin mo ang iyong itatanim ngayon. Ngayon na, habang may oras pa, habang hawak mo pa ang binhi sa iyong kamay. Huwag mong sisihin ang lupa kung bakit mapait ang bunga. Sisihin mo ang iyong sarili kung bakit mapait ang binhing iyong pinili. Tandaan niyo, mga kaibigan, ang Diyos ay hindi nagbibiro sa batas na ito. Ang samangang binhi ay isang batas na may katarungan, pero ito rin ay isang batas na may malaking pag-asa. Dahil ibig sabihin nito, may kapangyarihan kang baguhin ang iyong bukas sa pamamagitan nga mamunting kabutihan na pipiliin mong gawin. Ngayong oras na ito, magtanim kang liwanag at tiyak na lalayo ang dilim. Magtanim kang pag-asa at aanihin mo ang lakas na kailangan mo para sa bawat bukas. Mga kaibigan, dumating na tayo sa ikatlong batas. Ito ang batas na madalas magpayak sa atin. Ito ang batas na sumusubok sa ating pasensya bilang nga Pilipino. Ang tawag dito ay ang batas ng panahon. Sa pagitan ng pagtatanim at ng pag-aani, laging mayroong isang panahon ng paghihintay. Paghihintay, isang salita na tila napakahaba kapag ikaw ay nagugutom, isang salita na tila napakabigat kapag ikaw ay may sakit. Matapos kong ibigay ang 300 piso kay Aling Rosa, umuwi ako sa aming bahay. Akala ko, pagpasok ko sa pintuan, may milagro na agad na mangyayari. Akala ko, gagaling na agad si Corazon sa isang iglap. Akala ko, tatawag si Maria at sasabihing nabayaran na ang lahat ng kanilang utang. Pero hindi ganon ang nangyari. Ang gabi ay lumipas ng tahimik. Kinabukasan Martes ay ganon pa rin. May ubo pa rin si Corazon. Wala pa ring pra sa aming mesa. Doon pumasok ang tukso. Ang tukso na makisip na baka nakamali ako. Ang tukso na parang gusto kong babin ang aking itinanim. Dito tayo madalas mabigo, mga kaibigan. Marami sa atin magtatanim ngang isang binhi ngang panalangin sa Lunes. At kapag hindi natin nakita ang milagro pagdating ng Martes, agad nating huhukayin ang binhi. Sasabihin natin, wala namang nangyayari. Hindi naman ako dinirnik, mga Diyos. Pero pakinggan niyo ito ng mabuti. Ang binhi ay kumikilos sa ilalim ng lupa, doon sa lugar na hindi niyo nakikita. Ang katahimikan ng lupa ay hindi nangangahulugan na wala ang Panginoon. Ang katahimikan ng lupa ay ang laboratorio ng Espiritu Santo. Isipin niyo ang isang magsasaka sa ating mga lalawigan.
Kapag nagtanim siyang palay, hindi niya ito binabantayan bawat minuto para makita kung tumubo na. Hindi niya hinuhukay ang lupa araw-araw para tingnan kung may ugat na. Alam niya na sa dilim ng lupa, sa katahimikan ng gabi, ang binhi ay nababasag. Ang buhay ay lumalabas. Ang maugat ay kumakapit sa lupa. Kung huhukayin mo ang binhi dahil lang sa wala ka pang nakikitang dahon, papatayin mo ang milagro. Kailangan mong matutong maghintay. Ang paghihintay ay hindi pagsasayang ng oras. Ang paghihintay ay ang pagpapatibay ang iyong pananampalataya. Noong araw na iyon, habang hinihintay ko ang sagot ng langit, natutunan kong makinig sa katahimikan. Natutunan kong magtiwala na kahit wala akong nakikita, ang Diyos ay kumikilos na para sa amin. Maaring hindi niya binago ang sitwasyon sa isang gabi, pero binabago niya ang aking puso abang ako ay naghihintay. Huwag kang mapagod maghintay sa iyong anihan. Ang bawat binhi ay may itinakdang panahon. Hindi mo pwedeng madaliin ang Diyos. Ang kanyang orasan ay laging tama. Maaring hindi ito dumating sa oras na gusto mo, pero darating ito sa oras na kailangan mo. Magtiwala ka sa lupa, magtiwala ka sa panahon, at higit sa lahat, magtiwala ka sa may-ari ng anihan. Ang iyong 300 piso, ang iyong luha at ang iyong madalangin ay hindi nabaon sa limot. Nabaon lamang sila sa lupa para mahanda sa isang masaganang pagsibol. Huwag mong hukayin ang iyong binhi. Hayaan mo itong lumaki sa ilalim ng kalinga ng Panginoon. Mga kaibigan, isa pang dahilan kung bakit tayo nawawalan ng gana ay dahil sa isang sakit nga ating lipunan, ang pagkumpara sa ating sarili sa iba. Bakit nga ba tayo nalulungkot? Madalas, hindi dahil wala tayong tinanim, kundi dahil tinitingnan natin ang binhi natin at ikinukumpara natin ito sa anihan ng ating kapwa. Nakikita natin ang ating kapitbahay na ang laki ng kanilang bahay. Nakikita natin ang ating mga kamag-anak na ang gaganda ng makasasakyan at ang lulusok ng kanilang mga anak. Tapos titiknan natin ang ating sarili. Titingnan ko ang aking 300 piso. Titingnan ko ang aking may sakit na asawa. At sasabihin ko sa aking sarili, bakit sila? Ang bilis nilang umasenso? Bakit ako? Ganito pa rin? Ito ang bitak ng pagkumpara. At ito ay isang lason sa ating puso. Kaibigan, ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang takdang panahon. Ang Diyos ay hindi humihingi sa iyo na gumawa ng isang buong kagubatan. Hindi niya sinabi na dapat ay kasing laki kang punong narangang iyong kaibigan. Ang hinihiling lang niya ay itanim mo ang binhing inilagay niya sa iyong kamay. Bakit mo ikukumpara ang iyong maliit na buto mustasa sa dambuhalang puno nga manggangang iba? Tandaan mo, ang punong iyon na tinitingala mo ngayon ay nagsimula rin sa isang maliit na buto maraming taon na ang nakalilipas. Nakita mo ang kanilang anihan, pero hindi mo nakita ang kanilang panahon ng pagtatanim. Hindi mo nakita ang kanilang luha sa gitna ng gabi. Hindi mo nakita ang kanilang mahabang paghihintay. Ang iyong binhi ay sapat na para sa misyon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang iyong munting kabutihan, ang iyong simpleng pag-alaga kay Corazon, ang iyong pagtulong kay Aling Rosa, iyon ang iyong binhi. At sa matang Diyos, ang binhing iyon ay kasing halagang kahit anong malaking anihan sa mundo. Huwag kang mainggit sa anihan ng iba. Ang pagkainggit ay parang anay na kumakain sa iyong pananampalataya. Imbes na tumingin ka sa bakot ng iba, alagaan mo ang iyong sariling lupa. Buhusan mo ng tubig ang iyong sariling binhi. Magpasalamat ka sa kung anong mayroon ka, kahit kaano pa ito kalit sa paninging mundo. Sabi ko kay Maria noong tumawag siya uli mula sa Maynila, Maria, anak, huwag mong tingnan ang tagumpay nga iyong makaklase sa social media. Mag-focus ka sa maliit na negosyo na sinisimulan niyo ni June. Ang mahalaga ay nagtatanim kayo ng tama. Ang tagumpay ay hindi palaging tungkol sa pagiging pinakamalaki. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging tapat sa kung ano ang ipinakatiwala sa iyo. Kung ang ibinigay sa iyo ng Diyos ay isang maliit na halaga, maging tapat ka doon. Kung ang ibinigay sa iyo ay ang tungkulin na maging isang mapagmahal na lolo o lola, gawin mo iyon ng buong puso. Ang iyong binhi ay may dalang sariling himala. Hindi ito kailangang maging katulad ng sa iba.
Dahil ang Panginoon ay may espesyal na plano para sa iyong anihan. Isang anihan na tanging ikaw at ang iyong pamilya lang ang makakatikim ng tamis. Kaya, itigil mo na ang pagtingin sa malalaking puno ng iba. Tumingin ka sa iyong kamay. Ano ang binhi na nariyan? Iyan ang iyong kayamanan. Iyan ang iyong misyon. Itanim mo iyan ng may kagalakan. Dahil ang Diyos ay hindi tinitignan ang laki nga iyong gawa, kundi ang laki nga pag-ibig na inilagay mo sa bawat butil na iyong itinanim. Magpahinga ka sa katotohanang sapat ang iyong binhi dahil ang Diyos ang nagbigay nito sa iyo. Mga kaibigan, mga kasama ko sa pagtanda. Narito na tayo sa huling bahagi nga ating paglalakbay. Habang nakaupo ako rito sa aking veranda, pinakmamasdan ko ang aking makaapo na naklalaro sa ilalim ng punong mangha, ang punong iyon, na dati ay isa lamang maliit na buto. Ngayon ay nagbibigay ng lilim at tamis sa aking mga mahal sa buhay. At dito ko napagtanto ang isang napakalalim na katotohanan. Ang bawat maliit na binhi na itinatanim natin sa pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, ito ay isang pamana. Isang pamana para sa mga susunod na salinlahi. Naalala ko ang aking anak na si Maria at ang kanyang asawang si June. Noong mapanahong lugmok sila sa utang doon sa Maynila. Noong tila wala na silang makitang liwanag sa dulong tunnel, hindi nila alam na may isang ama rito sa probinsya na naktamim ngang isang binhi. Ang 300 piso na ibinigay ko kay Aling Rosa ay mukhang walang kinalaman sa kanilang utang sa lungsod. Pero sa mundo ngang espiritu, ang bawat akto ang pagsunod sa Diyos ay nagbubukas ang mga pintuan na hindi kayang abutin ng ating mga kamay. Alam niyo ba ang nangyari? Pagkatapos ng ilang linggo nga aking pagtatanim at paghihintay, tumawag si Maria. Ang boses niya ay hindi na punong ngiya, kundi punong pagtataka at pasasalamat. Sabi niya sa akin, "Tatay, hindi ko po alam kung paano nangyari ito, pero ang may-ari ngang iming inupahang bahay ay biglang nagbago ang isip. Binigyan niya kami ng palugit at tinulungan pa si June na makahanap ng bagong trabaho." Sa sandaling iyon, napangiti ako. Alam ko kung bakit, dahil ang maliit na binhi na itinanimim ko sa kabutihan ay naging isang